Stop overthinking. Because every time na tayo ay nagiging anxious, ang lagi natin kagad iniisip yung worst case scenario. You are creating a problem that doesn't really exist. Anxiety is a natural human response, but living in anxiety is a bondage. God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. God's will for you is not a sick mind, but a sound mind. Ang kalooban ng Diyos sa iyo, magkaroon ka ng reasonable, sensible, and sound mind. You have to understand, mga kapatid, that not everything in your life is an asset. Not everything in your thoughts is helpful. Not everything in your mind is beneficial. Sometimes, kailangan mo magpalayas ng negative thoughts. Kailangan mo magpalayas ng mga kaisipan na iniisip kagad natin, nagiging concerned kagad tayo sa worst case scenario. Hindi lahat ng nasa cellphone natin beneficial. Hindi lahat ng facts ay truth. So we have to have that sound mind, reasonable, para malaman natin ano ang dapat itapon, ano ang dapat i-consume. Ang sabi ng science, ang bawat tao daw po ay may average ng 7,000 to 8,000 thoughts a day. And watch this, yung iba, 40,000 thoughts a day. And this is surprising. Majority of what we think is negative. A lot of us and a lot of people are stuck in the prison of overthinking. Hanggang ngayon, nakapreso ka pa din, nakakulong ka pa rin. Hindi mo magawa ang pinapagawa ng Panginoon. Hindi lang dahil takot ka, kundi dahil nag-overthink ka sa mga pwedeng mangyari sa future. Paano kung hindi niya ako tanggapin? Paano kung ma-reject ako? Paano kung hindi ko ito magawa? Paano kung malugi? Hindi ka pa nagsisimula ng negosyo, iniisip mo na kagad pagkalugi. Hindi mo pa siya sinasagot, ang iniisip mo na kagad hiwalay. Nag-overthink ka, paano pag malate ako sa airport, iwanan ako ng eroplano? Pag nakasakay na, paano pag bumagsak to? And tinatawanan natin minsan yung ating illogical thoughts minsan, pero ang totoo, there are real people that I've encountered na meron talagang chronic anxiety. Hindi sila makatulog, hindi sila mapakali, and it is affecting their body. Nanginginig, nagchichill, pinagpapawisan na malagkit na hindi nila alam kung saan nanggagaling. A positive life is impossible with a negative mindset. Kapag negatibo ang ating kaisipan, yung positibong buhay, imposible po talaga. Sino po sa inyo makakapag-testify kasama na yung mga nasa chat na yung bagay na inisip mo, napuyat ka kakaisip, pero kinabukasan hindi yun ang nangyari? Because I have to check out ang lahat ng mga outputs, ang lahat ng mga kakahinatnan nito. At kakaisip natin ang kakahinatnan, hindi ka na nakapagsimula ng negosyo, hindi ka na nakapag-aral, hindi mo na nakuha yung course na gusto mong kuhanin, hindi ka na nakapag-serve in the first place. Analysis paralysis. And sometimes, because of overthinking, we are not present. We are not engaged. You cannot read the room because of your internal monologue. May sariling drama sa iyong kaisipan na hindi naman real life. Nagdadrive ka lang sa NLEX, ang iniisip mo na kagad, naku, huwag kang tatabi sa truck na yan. Mapipipi tayo dyan. Babagsak yung troso na yan. Madadaganan tayo. Pero ang totoo, pag inugat mo, kasi nanood ka ng Final Destination dati. Sabi mo sa katabi mo, kaka-cellphone mo yan. Lagay mo sa chat, kaka-cellphone mo yan. Ayaw mong dumikit, ayaw mong pumagitna. Kasi nga, yung amygdala mo, sasabihin, delikado ka dyan. Eh dahil nga ikaw ay overthinking, ang sabi ng prefrontal cortex mo, okay lang, wag ka na tumuloy. Isipin mo mangyayari sa'yo. Pag nabagsakan ka niya, mawawalan ka ng pamilya, kawawa naman yung mga anak mo. Yung mga anak mo, lalaking walang mga magulang, hindi sila makakapag-aral, hindi sila magkakaroon ng magandang kinabukasan, mamamatay silang walang magulang. What consumes your thought will eventually control your mind. Do not be anxious about anything. In other words, do not allow anxiety to control your thoughts. Do not allow anxiety to control your mind. And allow the Holy Spirit to govern your decisions.